Sa gitna ng dilim ay may nagliliyab na pares ng mata. Ang mga mata ay malamig at puno ng kapangyarihan. Sa pamamaraang ito, maaaring gamitin ang mga materyales para i-refine ang katawan. Ang layunin ay maging isang lalaking hindi matatalo. Kapag sinanay ang pamamaraang ito, ang mga buto ay magiging kasing tigas ng bakal. Ngunit ang proseso ng pagre-refine ay lubhang masakit. Ang mga materyales na ginagamit para gumawa ng magic treasure ay isasanib sa katawan. Para itong libong espada na tumutusok sa balat. Ang sakit nito ay 1,000 beses na mas matindi kaysa kamatayang pinahirapan ng 1,000 hiwa. Ang maling paggamit ng pamamaraang ito ay sisira sa anyo ng mga Diyos at magdadala ng walang hanggang kapahamakan. Nagsimulang umikot ang gintong enerhiya. Ang mga ito ay parang mga laso na lumilipad sa paligid. Si Zuo Fan ay nakaluhod at pawisan. Ang mukha niya ay puno ng paghihirap habang tinitiis ang sakit. Ang gintong enerhiya ay pumasok sa katawan ni Zuo Fan. Ang mga pulang laso ng enerhiya ay bumabalot sa kanya. Nakaupo si Zuo Fan sa gitna ng array. Ang buong katawan niya ay napapalibutan ng liwanag. Nagsimula ang unang antas ng cultivation. Ito ang muling pagbuo ng mga kalamnan. Nanlaki ang mga mata ni Zuo Fan. Ang sakit ay hindi na matiis. Sumigaw si Zuo Fan sa sobrang sakit. Ang buong katawan niya ay nanginginig at pinagpapawisan ng husto. Pilit na tinitiis ni Zuo Fan ang sakit. Nanginginig ang buong katawan niya habang nakakuyom ang mga kamao. Pawisan at hirap na hirap si Zuo Fan. Ramdam niya na nagsisimula ng pumasok ang enerhiya sa mga kalamnan niya. Ang pamamaraan ng pagre-refine na ito ay sisirain at muling bubuuan ang buong katawan. Wawasakin nito ang lahat ng nasa loob at papalitan ng diamond quicksand. Kapag natapos ang proseso, magkakaroon ng katawang kasing tigas ng diamante. Ngunit ang sakit ay hindi pa rin matitiis. Inamin ni Zuo Fan na kung hindi lang para iligtas si Ning kahit alam niyang ito ang pinakamagaling na body refining method, hindi niya ito gagawin. Para kay Zuo Fan, ang pamamaraang ito ay labis na pagpapahirap sa sarili. Bumagsak si Zuo Fan sa sahig. Ang gintong enerhiya ay patuloy na umiikot sa paligid niya. Ngunit agad din siyang bumangon. Nagsimula na ang ikalawang antas. Ito ang muling pagbuo ng mga buto. Ang mga gintong laso ay pumasok sa mga buto ni Zuo Fan. Ang mga buto niya ay nadudurog at muling binubuo. Napaluhod si Zuo Fan sa sakit. Ang paa niya ay bumagsak sa lupa at nagkabitak ang sahig. Sinabi ni Zuo Fan sa sarili na hindi siya pwedeng sumigaw. Kapag sumigaw siya ay lalo lang titindi ang sakit. Idinagdag pa ni Zuo Fan na hindi na niya makakayanan ang sakit. Kapag nangyari iyon ay mabibigo siya at mamamatay. Iniisip ni Zuo Fan kung nasubukan na ba ng 9 Demon Emperors ang pamamaraang ito sa kanilang sarili. Hindi makapaniwala si Zuo Fan na may ganitong kalupit na pamamaraan para palakasin ang katawan. Ang sumunod na gagawin ay ang pagwasak sa lumang buto. Isang buto ang lumipad mula sa katawan ni Zuo Fan. Nanlaki ang mga mata niya sa sakit. Napatingala si Zuo Fan at napasigaw sa langit. Ang dugo ay umaagos mula sa bibig niya. Ang huling hakbang ay ang muling pagbuo ng katawan. Si Zuo Fan ay lumulutang sa ere. Ang buong katawan niya ay puno ng sugat at duguan. Ang mga gintong laso ay nakapalibot sa kanya. Sinabi ni Zuo Fan sa sarili na hindi pa siya pwedeng sumuko. Nagsimula ang ikatlong antas. Ito ang muling pagbuo ng mga organs. Ang gintong enerhiya ay pumasok sa puso at mga laman loob ni Zuo Fan. Ang dugo ay tumalsik sa sahig ng array. Bumagsak ang katawan ni Zuo Fan. Hinihingal siya at duguan, ngunit buhay pa siya. Sinabi ni Zuo Fan na nakaligtas siya. Ang susunod na hakbang ay ang muling pagsasaayos ng buong katawan. Napatingin si Zuo Fan sa kawalan. Ang mga ugat sa mata niya ay namumula. Bigla siyang napasigaw sa sobrang sakit. Ang gintong enerhiya ay pumasok sa utak niya. Nagtataka si Zuo Fan kung bakit. Ang huling hakbang pala ng body refining method na ito ay ang kaluluwa. Kapag nawasak ang kaluluwa, lahat ng anyo ay mawawasak. Walang matitirang lugar para ilibing ang katawan. Habang tumitindi ang sakit, lumalabo ang paningin ni Zuo Fan. Napagtanto ni Zuo Fan na masama na ang lagay niya. Ang kaluluwa niya ay unti-unting nauupos. Natawa si Zuo Fan kahit naghihirap. Sinabi niyang hindi niya akalaing ang Demon Emperor ay mapapatay ng sarili niya. Para kay Zuo Fan, katawa-tawa ang nangyayari.
Naalala ni Zuofan ang nakaraan. Noong una siyang pumasok sa Magic Path, wala siyang inurungan. Naging pinuno siya ng 8th Emperor sa Holy Land. Siya ang pinakamalakas na tao sa ilalim ng Saint at nakamit niya ang lahat ng karangalan. Kalaunan ay nakuha niya ang 9 secret records. Natuwa siya noon, ngunit pinagtaksilan siya ng sarili niyang alagad. Muli siyang isinilang sa Luo family. Naging isang housekeeper siya. Naalala ni Zuofan ang lahat hanggang sa huli. Biglang pumasok sa isip ni Zuofan si Exe Tianyang. Tinanong ni Exe Tianyang kung ano pa ang hinihintay ni Zuofan. Kasunod noon ay narinig ni Zuofan ang boses ni Ning-er. Tinawag siya nito na Brother Zuo. Paulit-ulit na binanggit ni Zuofan ang pangalan na Zuning Siang. Ang pangalan ni Ning-er. Napagtanto ni Zuofan ang dahilan. Ang dahilan kung bakit niya sinasanay ang napakadelikadong pamamaraan na ito ay para iligtas si Ning-er. Sumigaw si Zuofan ng pangalan ni Ning-er. Ang sigaw niya ay para iligtas ang dalaga. Isang asol na enerhiya ang lumabas mula sa katawan ni Zuofan. Ang enerhiya ay parang apoy na bumalot sa buong array. Ang asol na apoy ay umikot kay Zuofan. Ang mga mata niya ay nagliliyab. Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang pumuno sa buong kuweba. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.